Matibag. Kaya ngayon si Matibag, ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya, kala niya hindi siya mahuhuli. Eh, huling-huli na siya eh. Kay Senador Bato de la Rosa. Kaya ang tanong nga daw dyan, pwede ba na mag-interfere ang Senado dito sa paghahain ng warat? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Bakit ka ba didismaya? Ano-ano ka ba niya? Ikaw ba'y nagdemanda? Ba't apektado ka? Ba't apektado ka? Nakita daw niya si Bongbong Marcos malungkot, malamya daw. Kaya nag-alala siya, sabi niya masama ang loob ni Presidente. Gago. Alagaan mo. Sumupulbuhan mo. Pero punasan mo yung pasubuan mo. Kaya na para mas asawa ka pa sa asawa. Makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong. Ano yung itsura ng Pangulo? Tsaka paano siya magtanong? Bobo naman si Pangulo. Bobo naman yun, di rin marunong magtanong yun. Tanga yun eh. Nakita mo sa itsura niya na ayaw niya magtrabaho, gusto na niya maghayahay. Tamad naman talaga yan eh. Siguro nakita niya sluggish, medyo parang walang gana. Lagi naman walang gana yan. Pagdating sa bayang Pilipinas, walang gana yan. Pero pagdating sa kapirahan, kita mo, lumulundag pa yan. Jumping jack pa yan. Sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Senate siege. Was it under attack? It was not. Sa isip mo. Wala kang isip eh. Bugok ka eh. Was it under attack? Hindi. Anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun? Hindi kayo imbitado, pumunta kayo ron, nagpumilit kayo. Anong tawag dun? Tangin, ano ba yung Senado Mega Mall? Pupunta kung sinong pwede magpunta? Ano yung restaurant? Basta pupunta ako dyan, kakain ako dyan, pwede mang ganun. May kantin naman dyan eh. Yung kantin naman dyan may bayad eh. O pupunta ako dyan, kakain ako dyan, pwede ba yung ganun? Kaya nga may mga ID tao dyan eh. Kaya nga may mga security personnel dyan kasi hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dyan kung hindi ka imbitado. Di ba kaya papagpapasok ka dyan, kaya manunood ka lang sa plenary or something, nilalagyan ka ng sticker, yellow, green, di ba? Hindi ka pwede magpunta dyan nang wala kang nang wala kang appointment. Oh, maglalag ka nga dyan eh. Maglalagay ka ng pangalan mo dyan eh. Sasabihin mo kung saan ka pupunta at hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar. Pag sinabi mo pupunta ako sa ganitong lugar sa opisina ni ganito, doon ka lang pupunta. Pag pumunta ka sa iba, yari ka. Tatandaan niyo yung isang kontraktor na nagpunta siya sa bahay ni nagpunta siya kay tawag dito. Nagpunta siya kay Tulpo. O kasi may ipapagawa daw si Tulpo na bahay. O tapos pagkatapos noon, dumaan na rin daw siya dun sa kaibigan niya. Alam niyo binatikos yung kontraktor na yun. Dito ka pupunta, ba't kung saan ka pa namasyal? Bawal kasi yun eh. Bawal yun. Eh yan pa kaya, Claire Castro. O, merong mga armadong mga kalalakihan ang pumunta dyan, nag-checkpoint. Nang hindi naman nila trabaho yun. Nagpunta dyan, nagdidrill ng mga pinto. Na hindi naman nila trabaho yun. So anong tawag mo dun? Hindi ka inimbit, halimbawa ako, bahay ko, o may birthday, hindi kita inimbita, tas nagpunta ka rito, anong tawag sa'yo? Gate crasher, di ba? O, so inatake mo yung bahay ko, lalong-lalo na kung meron kang baril na dala, o inatake mo yung bahay ko. Utangin to, inutil. Hindi mo talaga alam kung saan nanggagaling. Mas inuna ni Claire Castro yung maglagay ng mga palamuti sa mukha niya kaysa yung borloloyan yung utak niya. Tagapagsinungaling talaga ng Malacanang. Pero sabi ko sa inyo, wala nang credibility itong tao na to. Itong tao na to, ang nito, mas sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Kung ako anak nito, isa-swap ko to sa paniki eh. Oo, walang kwenta tong taon to, walang bilang to. O kung meron lang, siguro nga yung asawa niya, ewan ko, siguro nakikinabang di asawa niyan sa sarap ng buhay. Kung ako asawa nito, tangina, iwanan ko na to. Kukuha na lang ako ng kambing. Yun na naasawahin ko, kambing. Tangina, bukod sa parehas lang din naman ang amoy nito, tsaka yung kambing sigurado. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Kung halimbawa, pupunta ako dyan sa Malacanang. Pupunta ako sa Malacanang, may dala akong baril, tapos babarinahin ko yung gate ninyo. Hindi ko ba inatake yung Malacanang? Bobo to putang ina nito. Pupunta halimbawa dyan, yung mga Duterte supporter, pupunta dyan. Hindi ba ginawa nyo, nilagyan nyo ng maraming harang yung Mindiola? Ayaw nyo kasing atakihin kayo. Kasi feeling ninyo, pag nagpunta yung mga tao dyan na marami, inaatake na kayo. Dito sa Senado, may putukan pa naganap at yung baril, yung bala, papunta doon sa Senado. Anong tawag mo doon? Hindi under attack? Kung hindi under attack, kung hindi under siege, anong tawag doon? Sana man lang, nung sinabi mo na hindi under attack, siguro, kung meron ka sanang ginamit na salita na, na synonymous, doon sa under attack, meron, di maganda, sana hindi. Sinabi mo, the Senate was not under attack.
Oh, it was like Mega Mall. We can go there anytime. Hindi ba? Kaya nga gated yan kasi hindi ka basta-basta pwede pumasok dyan nang walang abiso. Kaya nga nag-i-issue pa kayo ng mga subpoena dahil nag-iimbita pa kayo ng mga tao na pupunta dyan. Sabi ko nga sa inyo, kung gagawin natin yung sa Malacanang, meron tayo kahit pellet gun lang. Pumunta tayo ron, tapos pagbabarinahin natin yung mga pinto sa pagitan ng Malacanang at saka ng establishment sa tabi ng Malacanang. Anong tawag nyo doon? Attack agad yun. Attack! Di ba? Inan to si Claire Castro, walang utak. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Yes, Senate was never under attack. Puta na, kung magsalita siya, akala mo siya may-ari ng mundo. Akala mo matalino siya. Mag-pronounce nga ng mga salita, hindi marunong. Putang ina, yung kahulugan nga ng huli at saka ng hinto, hindi niya maintindihan. Tapos magsasabi siya ng ganito, sino sa kumukuha ng kapal ng mukha ito, na kahit bobo siya, nag-aanalisa siya. Ako, sabi ko sa inyo, hindi ako abogado, pero mas matalino ako dito, sigurado. Lamang na lamang ako dito pagdating sa katalinuhan, bobo to. Antakin mo nahuli. Nahuli, ibig sabihin, napahinto. Ang inan yan. Bugak ang putya. Naniwala ka naman, Maricel Halili. Naman ngayon ang plano ng Malacanang at may mensahe ba ang Pangulo kay Senator Bato? Oo, Ses, mukhang may paghamon ang Malacanang dito kay Senator Bato de la Rosa na kung talagang wala naman siyang kasalanan, mas maiging magpakita na lamang siya kaysa yung umalis siya doon sa Senate premises tapos wala naman din tayong idea kung nasaan ang kanyang lokasyon. Meron ding pasaring. Etong si Yuse Claire Castro. Puro pasaring naman yan. Puro pasaring. So, dito kay Senator Robin Hood Padilla na napabalita nga nakasama raw ni Senator Bato nung oras na umalis siya dyan sa Senado. Ang tanong kasi ni Yuse Castro kay Senador Robin, bakit dati raw bago siya maupo sa isang posisyon sa gobyerno, ang tono niya dapat irespeto at igalang ang pag-i-issue ng warrant of arrest at sundin ang Oo. Paulit-ulit naman to mga media na to, mga bobo talaga Utang na ninyo, nag-aral kayo tapos mga wala kayong utak. Kakalinaw-linaw lang sinabi natin Wala nga problema kung local courts. Sinabi na nga ni Miriam Defensor Santiago sa kanyang talumpati nung buhay pa siya ang gumawa ng 9851 RA na yan. Sinabi niya na bagamat mayroong kaso ang isang tao sa International Criminal Court, kailangan ang bistahan dito pa rin sa bayang Pilipinas dahil dito naganap yung krimen. Utang ina ninyo, ba't binabalita nyo pa yan? Bakit hindi nyo kinaklaro kay Claire Castro na ma'am? ICC nga daw po. Hindi nga daw po yan korte ng Pilipinas. May korte naman sa Pilipinas, bakit hindi dito nagsasampa ng mga kaso mga hudas na yan? Hindi ba? Bakit ayaw niyong padaanin sa proseso? Pila iba ang gobyerno natin? Pila iba ang DOJ? Pila iba ang mga korte? Wala bang Korte Suprema? Di ba lahat tayo, kaya nga tayo tumatakbo sa Korte Suprema Tumatakbo ba tayo sa ICC? Yung mga temporary restraining order na nire-request ba natin sa ICC? Hindi sa Supreme Court kasi nga yun yung yun yung pinaka-kataas-taasan na hukuman sa Pilipinas. Ngayon, ang ICC is the court of last resort. Ang ibig sabihin po noon kapag ka ang isang korte o ang mga korte sa bayan mo ay na-impluwensyahan at itong mga korte na to ay ayaw nang pansinin itong kaso na ito, doon ka palang tatakbo sa ibang bansa. Nag-file ka ng kaso dito sa trial court sa Pilipinas, tapos dininay. Nag-appeal ka, dininay pa rin doon. Pwede ka nang pumunta sa ICC. Oo. Pero kung hindi ka pa naman kahit isang beses, di ka nag-file ng kaso dito, dumiretso ka na doon, ano yung shortcut? Ano yung maghahanap ka ng kakampi? Tapos yung kakampi mo na yun, sasabihan mo na mga kung ano-anong chismis, tapos sila yung kikilos para sa'yo. Hindi naman tama yun. At itong mga mainstream media, paulit-ulit nilang binabalita na kung wala naman siyang kasalanan, dapat sumuko siya. Ba't siya susuko? Wala nga siyang kasalanan. Tarantado pala kayo. Pumunta siya dyan sa Senado. Gusto niyang magtrabaho. O anong ginawa ninyo? Hinaras nyo ng hinaras yung Senado. Inatake nyo ng inatake yung Senado. O ngayong umalis siya, nandiyan pa ba yung mga umaatake sa Senado? Wala na. Wala na. Kasi ang pakay talaga ng gobyerno, kidnapin talaga itong si General Bato de la Rosa. Kidnapin siya. Yun naman talaga. Bakit? Kasi nga, mantakin mo walang warrant of arrest dito sa Pilipinas, tapos pinapa-arresto ng ibang bansa. Yung ICC nga, hindi pa nakikipag-coordinate sa Interpol. Yung Interpol, hindi pa nakikipag-coordinate dito sa transnational crime dito sa Pilipinas. Paano naging valid yung warrant of arrest na yan? Tapos di umano, yun daw pinapakita ni Trillanes, kaya pala itinago niya ng kagad. Kasi peke daw yun. Peke kasi iba yung case number doon sa warrant of arrest, doon sa case number ng ICC.
Paulit-ulit nilang sinasabi yan para ma-brainwash kayo. Ako naman, paulit-ulit ko rin ipapaliwanag sa inyo. O, wag kayong makulitan kasi kailangan makipaglabanan tayo ng kulitan sa mga to. Sobrang titigas ng mukha ng mga to. Kahit alam naman nilang mali yung nire-report nila, report pa rin sila ng report in the guise or in the hopes na maniwala kayo balang araw. O, wag kayong mag-alala. Hindi rin ako mapapagod na i-correct ng i-correct yan. Inisyuhan kung anong nakasaad doon. Bakit daw ngayon na ang pinatutukuyan na ay yung kanyang kaalyado ni si Senador Bato de la Rosa, parang naiba na yung tono. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC. Anong valid? Hindi nga valid. Hindi nga kinikilala ni Bato yung warrant na yon. Hindi kinikilala ni Bato, hindi kinikilala ng mga abogado, hindi kinikilala ng mga Pilipino because ICC is not part of our government. It's a different story kung ang nag-issue ng warrant sa kanya ay local court. Sabi ko nga sa inyo si Claire, kasi yung tsahin niya na si Franz Castro, ayun, no, guilty na nga yun beyond reasonable doubt pero hindi pa nakakulong. Guilty na yun dito sa Pilipinas pero hindi pa nakakulong. Hindi ba? Tapos doon sa ICC, hindi ka pa rin naman guilty. Hindi ba? May reklamo pa lang naman sa ICC, lilitisin pa lang doon sa ICC. Takin mo, ipapadala mo kagad. Ipasara na natin yung mga natin, mga korte natin sa Pilipinas. Ipasara na natin yung DOJ, ipasara na natin yung mga trial courts, ipasara na natin Supreme Court. Kasi meron naman na pala tayong korte sa ICC. Anak ng tinapay, mga bugok talaga eh. Mga abogadong naturingan eh. Sabagay, sabi ko nga sa inyo, si Claire Castro, naniniwala ako na-graduate to dyan sa Recto University. Oo. Hindi yung mga university sa Recto. Hindi. Doon mismo sa may kanto ng Recto yung gumagawa ng mga peking diploma. Doon niya nag-graduate. See? At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Dito makikita nyo kung sino ang may respeto. Sabi ko nga kung walang kasalanan si Bongbong Marcos, kung hindi siya addict, magpa-drug test. Kung wala siyang cancer, maglabas ng medical bulletin. Ganun lang naman kasimple. If you are requiring Bato de la Rosa to surrender himself, dapat i-require nyo din si Bongbong Marcos to surrender himself through a drug test, comprehensive and hair follicle drug test. Ba't di nyo magawa? So kung sinasabi nyo na guilty si Bato sa mga kasalanan niya, di ibig sabihin addict din si Bongbong Marcos dahil di siya nagpapadrug test? Di ba? Sabi ko kasi ibabalik lang namin sa inyo yung mga talumpati ninyo eh. Addict si Bongbong Marcos hanggat hindi siya nagpapakita ng drug test. So sige, sabihin natin kriminal si Bato de la Rosa dahil tumatakbo siya. Sabi nga nila flight is a sign of guilt. Ibig sabihin kung hindi ka nagpapadrug test, it's a sign of you are an addict. At nakakahiya yun sa buong mundo. Nakakahiya yun sa buong mundo na malaman na yung presidente ninyo addict tapos siya rin ang gumagawa ng war on drugs ngayon. Tinan mo. Naniniwala tayo addict ang presidente. Bakit? Hindi nagpapakita ng drug test. Tapos sinabi nung kapatid, addict daw. Kita mo, sinagot na ba niya yung kapatid niya na hindi ako addict, di ako addict. Hindi niya dininay na addict siya. Sinabi lang niya, hindi yun yung atin niya. Di ba? Natatandaan ninyo? Sabi ni Amy Marcos, bata pa yan. Ano na yan? Bata pa yan. Putang ina, utak pulburo na yan. Ako pa naglilinis ng mga pinagsinghutan ng mga hinayupak na yan. Kasama yung mga kaibigan niya, mga addict din. Yung iba namatay na. Siya buhay pa. Anong sabi niya? Nung tinanong, sir, nag-a-addict daw kayo, sabi ng kapatid niyo. Anong sagot niya? Hindi yan yung ate ko eh. Kailangan magpatingin na yung ate ko. Mukhang hindi na siya yan. Hindi ba? Pwede mo naman sabihin na hindi ako addict. Hindi ako addict, hindi ako nagdodroga, never pa ako naging addict. O kaya pwede naman niya sabihin na addict ako dati pero ngayon hindi na. Di ba? Hindi siya makapagpakita ng prueba na addict, na hindi siya addict eh. So anong iisipin natin? Ganun din kay Senator Bato. Kung sinasabi ninyo, wala namang warrant of arrest, tumatakbo siya, baka may kasalanan siya. Ganun din kami kay BBM. Hanggat di siya nagpapakita ng hair follicle drug test, ibig sabihin, addict talaga yan. At masaya ba kayo na addict ang presidente natin? Hindi nga kayo masaya na addict yung kapatid nyo eh. Hindi nga kayo masaya na addict yung anak nyo. Hindi nga kayo masaya na addict yung tatay nyo. Lalo na kayo ang presidente ng Pilipinas. Yung mga addict na yun, walang gagawin matino yan. Yung mga addict na yun, nire-rape nila yung mga lola nila, nire-rape nila yung mga anak nila. Ninanakawan nila kahit sarili nila. Puta, pera na nila, ninanakaw pa nila eh. Uy, may 5 piso. Akin na to. Pero puta kanya yun. Yung 5 piso na yun, siya rin na nag-iwan. Pero nung nakita niya may pera doon, ninakaw niya. Pera niya, ninakaw niya. Ganyang katarantado yung mga yun. May kasabihan pa nga eh. Kaya daw hindi sila natutulog dahil binabantayan nila yung mga sarili nila. Hayop. Di ba? Ang tinapayo. Sa isang institusyon. At sino ang hindi rumispeto sa batas? Kayo? Kayo! Tangina, sino pang re-respeto sa batas kundi kayo? Hindi sinong re-respeto mong batas? Batas ng ICC? Ba't mo nga i-respeto yung batas ng ICC? Hindi nga yan membro ng Pilipinas. 3 man lang ang branches of government natin. Branches, ibig sabihin, ano yun? Magkaka-equal sila. Equal sila. Legislative, executive, at saka judiciary. Sa judiciary,
Hindi kasama ang ICC diyan. Sa judiciary kasama diyan yung yung mga korte, MTC, RTC, Court of Appeals. Yan yung judiciary. Yung legislative yan yung Congress and Senate, yung executive. Yan yung presidente. Oh, presidente. Ngayon ang tanong, nasaan diyan yung ICC? Nasaan sa 3 branches of government na yung ICC? Pang-apat ba yung ICC? Nako, equal body ng gobyerno. Yung inang to bobo. Tanga ka ba? At Maricel, ngayong nagtipon na bilang impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara, ano naman ang stand ng Malacanang sa isyong ito? Alam mo, Ses, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa issue na yan. Hands off pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Nasa mandato daw yan ng Senado. So ipinagpapaubayan na nila sa ating mga mababatas ang paghihimay at pagbusisi tungkol dito sa impeachment case na isinampalaban. Ready na nga pala si Inday Sara, umuwi na siya from The Hague. Palakpakan. Ready na tayo sa bloodbath. Ayaw ko nga sa inyo eh. Lumalaki na lalo yung butas ng ilong ni Terry Ridon eh. Oh, kabado na yung mga yan. Kabado na yung mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang